Oh, yan yung supply niya. Oh, primary, matic niyan, siyempre. 220 above yan. Sa may secondary niya, sa accessories muna, 20. 14, 014. Secondary na low rail. Kasi naka-class H siya, oh. 43, 43, tapos 0, 86, 86. Yan yung high rail, low rail ng secondary niya. Welcome to my vlog. Iyon, no? For today's video, eto. Kakakuha lang ni Sir or ni Mig yung C38 Plus niya. And then, sinabi ko naman to sa bagong nung unang gawa ko ng video dun sa C38 na pag nagawa ko yung C38 niya is meron siyang dadalhin na Tosunra na amplifier. Yun nga, totoo nga yung sabi niya. Dinala nga niya. Yun, kinuha na yung C38 kanina. And then, dinala niya itong Tosunra na BL800 na power amplifier niya. Angas ng muka. Ayan, no? Pangalawang kuwan ko pa lang to, encounter ko sa Tosunra eh. Yung unang Tosunra na gawa ko, sa kabilang shop pa ako nun. Parang Yamaha, parang dating na yung P5 ng Yamaha. Parang ganun yung forma niya eh. Yun, bali pangalawa na Tosunra to na na-admit dito sa akin. Ulitin natin, Tosunra na BL800. Siguro 800 watts yan, ibig sabihin ng ganong 800 niya. Bali, ang issue nito guys, dinala to ni Mig dito sa akin. Hindi nakakalam yung Mig or yung term na Mig is migo yan or kaibigan. Kasi kwan yan eh, salitang or lingwaheng Ilonggo yan. Kababayan ko rin kasi yun eh. Shoutout sa'yo Mig. Ali, ito, ang issue nito ay yung kabilang channel. Ito, na-testing ko na to eh. Na-testing na namin to kanina bago siya umuwi. So ngayon, hindi ko na mapaparinig sa inyo kasi natamad ako mag-setup. Naka-attack na yung kable. Sabihin ko na lang yung issue. Yung channel 1, umaandar pero maugong. Ay ugong siya. Pag tinodo mo naman yung volume, wala naman. Or dahil sa malakas na yung tunog, kaya hindi mo mapapansin yung ugong. Pero pag mahina yung volume, and then naka-off yung volume, eh, tinig na tinig yung ugong. Tapos yung kabila naman, wala nga siyang ugong pero napakahina. Halos Twitter lang yung tunog ng channel nito, yung channel B. Ayan, napakahina niya. Ganda ng kanyo, may biometer siya. Hindi siya yung katulad sa CE series na 4 na ilaw. Yung clip, protect, signal, and then power, active or active. Ito, parang biometer ang dating niya. Hula-hula pa lang natin, eh, sana control lang. Eh, mahabol yung control nyo. Yan. Ngayon, tapos na tayo dun sa issue. Eh syempre, hindi ko maititesting to. I-review muna natin. Sa mga nakakita nito or meron na nito, eh basic na lang sa kanila ito. Yung akin or sa atin na hindi pa nakakaalam, hindi pa nakakita nito, eh ito na. Ito na yung pagkakataon nyo na makita nyo yung laman loob ng Tosunra na BL800. And then syempre, yung specs, diba? Yung front panel niya ganito. Hindi siya yung typical na CE series yung dating. Mas maangas siya. Tapos parang nasa tuaryo lang ba ito? Tuaryo. Tapos yung switch niya dito, hindi siya yung style na CE series sa gitna. Ito sa gilid. Mas maganda yung forma nito. Maangas yung dating niya. Ayan, front panel. Tapos mapunta tayo sa laman loob niya. Ito, una, bungad. Sa supply tayo. Ito, angat natin. Tingnan natin kung ano yung specs ng supply niya. Matigas. No, yan. Kita naman na eh. Super zoom in na lang natin. Yan yung supply niya. Primary, matic niyan. Siyempre, 220 above yan. Sa may secondary niya, sa accessories muna, 20, 14, 014. Sa accessories yan, yung 020 tsaka 014. Malamang sa kwan yan, sa may buffer, relay, and then fan. Tapos, yung secondary na low rail, kasi naka-class H siya, 43, 43, tapos 0, 86, 86. Yan yung low rail ng
secondary niya. Tapos mayroong isang ulit 020. Yung 020 niyan, pagkakalam ko dito sa relay yan eh. Pagkakalam ko dito sa relay yan, ito sa 20, kasi 24 yung relay. Ito, yan. Tapos yung 1414 is nasa input buffer. Tapos pagdating sa transformer, medyo manipis lang siya kasi nga 2RU lang yung case. 2RU ba to or 3RU to? Manipis na, medyo malapad. Yung dangkal ko 8 eh. Balik natin yung normal yung camera natin, naka-zoom eh. Mga nasa 7.5 siguro yung lapad ng pan nito. Or 7 yung transformer niya. Tapos, kung itatanong nyo kung tanso or alum, kayo nang umusga. Kasi mahirap na sabihin naman ng iba dyan eh. Hindi porket maitim is alum. Tama naman. No, ayan. Bahala na kayo. Tingin, basta yan lang. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung lumabas sa tawas. Punta tayo sa may drive or driver unit nya. Driver board. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pares na Toshiba na 5200 and then C 5200 and then A1943. Ito yung sa kabilang channel and then ito sa may kabilang channel. Medyo maiksi lang siya. Ano? Mababa lang ng konti ito sa yung NBX3. Kasi kwanto ay 4 eh. Tapos as usual sa mga power amplifier ngayon laging may abang. Bakit nagtataka ako bakit lagi may kulang? Mahilig sila maglagay ng kulang, no? Kahit sa mga CE series o LX eh, sa NBX may mga kulang. Ito kulang din ng isa, oh. Oh, kulang na isang pares. Ito sa may supply or capacitor. Ang capacitor niya is 63 volts. 63 volts na 10,000 microfarad na 6 na piraso. 6 na piraso lang. Medyo bitin, no? Medyo bitin sa capacitor. 63 volts na 10,000 microfarad. Ayan yung board ng kwan niya, ng supply. Kahuwigan niya yung design nito sa kwan, sa Broadway. Yung dito yung relay rin, no? Hindi siya yung dito. Dito yung relay. Kagandahan lang nito is may fuse. Ito sa kabilang side, meron siyang fuse. Hindi lang isa yung fuse niya, 4 pa. Yan, no? Sa low volts, sa high volts niya, meron fuse. Angas. Same din sa may kabilang channel, no? Saan yung substart niya? Hindi ito. Ito ba? Oo, kasama yung substart dito. Yan yung front panel. And then laman loob. Tapos back panel, punta tayo sa may back panel niya. Para may abangan kayo sa sunod pag na gawa ko ulit ito. Yan, ito yung back panel naman. In terms sa may fan pala, yung fan niya is 2 piraso lang. Parang kwan lang ito. Bugay yata to papuntang loob. O paloob lang siguro ito. Kasi wala dito eh. Wala siyang buga. Puro pa loob lang. Wala siyang palabas. Ito yung back panel naman niya. Sa input, common naman sa input eh. Na puro naka XLR siya. Male and then female. May speaker out. Wala siyang binding post. Puro siya naka speak on. Yan, speak on siya. So sa may mga switches na same lang din naman sa iba, 0.77, 1 volt, 1.4, bridge, parallel, and then stereo. Switch ng high pass and then low pass siguro. Yan, tapos grounding. Same sa typical na ibang mga power amplifier ngayon. Ito lang sa may kable niya, ito lang naka-disakit siya, tanggal-tanggal. Sana nakapagbigay ideya ako sa inyo. Para at least kung gusto nyo bumili ng ganitong unit, di ba? Para alam nyo na ganyan yung mukha niya. And then yung price, tingnan ko kung kaya kong silipin yung price nito sa online shop para may idea tayo. Kung hindi man ganun siya kakwan, at least magkadikit lang naman yung presyoan dyan eh. Ayan. Tapos ito yung board nyo. Tingnan nyo, SMD ba o hindi sa mga magtatanong? Ang sagot dyan ay hindi. Mga naka-carbon type na siya. Malalaki na 1/4 na kadalasan na resistor yung nakalagay.
O, angas, mas matibay ito. Masakit daw sa, meron nag-comment sa akin, masakit sa mata kasi kapag SMD. O, ayan, hindi na SMD ito. Sonra. To Sonra na BL 800. Ayan. Kabila. Ayan, pati sa may supply niya, wala kang makitang no? O, focus ka. Ayan, wala kang makita na SMD. Yung meron lang dito, halos lahat naman sa mga amplifier ngayon, kahit yung malalaking amplifier, kadalasan kung hindi man SMD rito, pagdating sa may back panel is SMD sa may input niya. Kasi pag hindi mo gawing SMD yan, sobrang laki niyan. Magiging kwan siya tingnan, magiging sagwa tingnan pag malalaki yung nandito. Kaya SMD nakalagay dyan. Oh, yun lang. Tapos lapad oh, yan lang naman yung mga punto ko ngayong sa video ko na ito. At least meron akong meron akong may content. Hindi naabol tayong ads magkuan na December na Ayun, abangan nyo na lang sa susunod na mga video ko pag na repair ko na ito, or sabihin ko na lang yung mga nagiging sanhi. Kasi ako yung tao na hindi ko kinukuhanan yung hindi ko kinukuhanan ng video yung pagre-repair ko, dahil pag repair yung content ko wala naman nanonood Kaya diretso pa sa dahan na lang. Yun lang, hanggang dito na lang. Review lang naman to Sonra BL 800 power amplifier. Promotion sa mga gustong magpapa-repair dyan along sa Oyo, Quezon City, pwede nyo namang dalhin dito, walk-in, pwede. Or kahit na padala nyo rito, tumatanggap ako nyan. Yun, address number 41 Don Julio Gregorio Street sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share na mga walang kwentang video natin sa my Facebook and YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video natin. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.